So ano pong ginagawa niyong hakbang, good sponsor, o ginagawang hakbang ng department, o may plano ba silang nakahanda sa mga apektadong mga workers, na mga contractors na nawala ng trabaho dahil sa pagkansela ng kanilang lisensya sa ilalim ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Sila po kasi yung mga skilled workers na nawala ng trabaho, Mr. President. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga asosasyon ng mga kontraktor. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance at sponsor o taga-depensa sa panukalang budget ng DOLE. Tugon ito sa pagsisiyasat ni Senador Risa Ontiveros kasabay ng plenary deliberation para sa proposed 2026 budget, partikular na ng ahensya. May figure po ba ang DOLE kung ilan ang naapektuhan nitong recent development, Mr. President? Mga 100,000 po ang estimate ho nila. Alright. No? So, marami-rami din, Marami-rami rin. Mr. President. Marami-rami rin. Ibig sabihin, 100,000 na pamilya na apektado at talagang umaasa sa urgent at saka longer term assistance. Batay sa impormasyon mula sa mga opisyal ng DOLE, sinabi ni Senador Gatchalian na nagkaroon ng pagbagal sa industriya ng konstruksyon. Kasabay nito, mayroon naman anyang mga temporary employment assistance ang kagawaran para sa displaced construction workers. Marami sa mga construction workers, mga hindi naman ho sila regular employees. Marami dito ay mga contractual employees. So meron silang mga temporary work assistance. And then meron rin ho silang mga convergence program with TESDA insofar as reskilling and upskilling. No? So ang importante lang dito, sabi ni Secretary, yung construction industry itself ay makipag-ugnayan sa DOLE. No? Kung meron mga displacement because of this flood control issue. Kasunod nito, humingi ng paglilinaw si Senador Ontiveros hinggil sa iba pang plano ng DOLE. Partikular ito sa pagkakaroon muli ng masiguradong trabaho para sa mga apektadong construction worker, kabilang na ang mga hindi regular na manggagawa. Ngayon, yung kanina na pag-usapan natin ni Senator Joel in job search program, which we plan to increase the amounts, kasi nga ini-expect ko natin na marami pong disruption sa labor market this coming few months, no, because of this issue. Meron pong ganun silang mga activities para ma-rechannel natin yung mga construction workers working in government. Baka merong available na trabaho sa private sector. No, kasi ang construction naman in the private sector hindi naman affected. Tuloy-tuloy pa rin ang growth in the private sector. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.